Muli siyang tumanaw sa labas ng bintana. Ilang minuto pa nakalipas ay narating din ni Sus ang kampo ng Blazing Phoenix. May sarili silang malawak na lugar at naglalakihang mga establishmento. Kahit man ay tinuturing na kabilang sa underground society ang bawat gang, ay legal silang namamalakad at nagpapatupad ng sarili nilang alituntunin. Walang pakialam ang gobyerno sa kanila, basta huwag lamang silang manghihimasok sa mga bagay na pumapa sa ilalim sa batas ng bansa. Nagpatiunang maglakad si Alona. Magalang siyang binati ng mga bantay habang pinagtatakhan nila ang lalaking nasa likuran nito. Bagong miyembro ba ito ng gang? Itong unang beses na nakita ko siya rito. Sambit ng isang bantay sa kasama nito. Ako rin. Malamang na bago nga yan. Tingin ko rin ay hindi yan tatagal katulad ng ibang sumali. Sabay na mahinang natawa ang dalawang bantay na nagpustahan pa kung tatagal ba si Sus o hindi. Dahil marami ang miyembro ng Blazing Phoenix Gang, mas marami ang hindi pa nakakakilala kay Sus kumpara sa mga nakakita na sa kanya sa Paraison Tunay Bar. Alona, sa wakas ay nakita rin tayo. Ang tagal ko naghintay sa'yo, saan ka ba nagagagala? Sinalubong sila ng 6 na kalalakihan kaya nahinto si Sus sa paglakad. Napansin niyang biglang sumama ang timpla ng mukha ni Alona dahil sa bungad ng mga ito. Kala mo ba ipapalampasin ko na lang ang ginawa mong pambubugbog kay Rolly? Dahil sa ginawa mo ay ilang buwan siyang mananatili sa ospital. Sambit ang nasa unahan ng mga ito. Mapupuna ang galit sa mga mata nito. Matangkad ito at may matipunong pangangatawan. Naghalong pagkainis at pagkiirita ang naramdaman ni Alona. Tumabi si Sus rito at pabulong na tinanong. Sino sila? May atraso ka ba sa kanila? Nakasimangot ang nilingon ni Alona si Sus. Gustong matawa ni Sus dahil mas cute itong tignan kapag nakasimangot. Siya si Larry, kapatid ni Rolly. Mga miyembro din sila ng gang. Tugon ni Alona. Sino si Rolly? Talaga bang binugbog mo siya? Napatas ang isang kilay ni Alona dahil sa pagiging usisero ni Sus. It's a long story. Sasabihin ko na lang sa'yo mamaya. I'll deal with them first. Hindi na nagtanong pa si Sus. Mukha yata ang hinahanap ng mga kalalakihang ito si Alona upang maghiganti. Ang ipinagtataka niya ay mga gang members din ng mga ito. Hindi ba sila nag-aalalang baka magalit sa kanila si Malco? Pinalibutan ng kalalakihan si Alona. Magkasalubong ang kilay na pinagmasdan lang sila nito. Hindi maiwasan ni Sus na mag-alala para kay Alona. Kahit na matapang ito at palaban, isa lang itong babae. Bukod pa rito, ay balingkinitan lang ang pangangatawan nito. Kakayanin niya bang kalabanin ng mga ito? Naunang umatake ang isa sa mga kalalakihan na sinundan ng isa pa. Mabilis na inilaga ni Alona ang mga binitawan nilang suntok at sipa. Napaawang ang bibig ni Sus dahil doon. Ang liksi nitong kumilos. Dahil sa mas maliit ito kaysa sa kanya mga kalaban, ay napakadali lang para dito ilaga ng mga atake nila. Pagkalipas ng ilang sandali, ay si Alona naman ang umatake sa kanila nang makakita ito ng pagkakataon para umatake. Malakas na sinuntok nitong isang lalaki sa panga. Nakita ni Sus kung paano natumba ang lalaki na diretsong nawala ng malay. Mabilis na umikot si Alona at malakas na sinipa sa tagiliran ng isa pang lalaki, kaya napaupo rin ito sa lupa at namilipit sa sakit. Magkahalong gulat at pagkamangha ang naramdaman ni Sus dahil sa kanyang nasaksihan. Ang husay niya. Manghang sambit ni Sus sa kanyang isip. Hindi mapigilan ni Sus na mapapalakpak. Sa kabila na nangyari, ay nakuha pang tumawa ni Larry na sinabayan din ng mapanuyang pagtawa ng 3 pa nitong kasama. Bumabagal ka na yata, Alona. Sambit ni Larry na ikinataas ang kilay ni Sus. Mabagal pa si Alona para sa kanya? Ibig ba nitong sabihin ay mas mahusay pa si Larry kaysa kay Alona? Hindi nag-abalang magsalita si Alona sa halip, ay mabilis na sinugod dito si Larry. Matagumpay na napatumba nito ang isa ngunit si Larry ang sumunod na sumalubong sa kanya. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Alona pero
Sinalaglang iyon ng kamay ni Larry. Humihina na rin ang atake mo, Alona. Mukhang isang ordinaryong gang member ka na lang para sa akin. Sambit ni Larry na may malawak na ngisi sa mukha. Mabilis na kumawala si Alona sa pagkakahawak ni Larry. Sinubukan niya ulit itong atakihin ng isa pang paikot na sipa pero ganun din na nangyari. Napatango-tango si Sus. Nakumbinsi siyang mas mahusay nga si Larry kaysa kay Alona. Kumpara sa mga tauhan ni Douglas na ginulpi niya sa Paraisong Tunay Bar, ay higit na mahusay si Alona sa kanila at hindi niya akalaing may mas higit pang mahusay kaysa kay Alona. Ayoko sanang bumugbog ng babae, lalo pat kabilang sa top 7 high-rank officials. Pero, magpasensyahan na lang tayo. Kailangan kong ipaghiganti ang kapatid ko. Hindi ako mapalagay kapag nakikita kang pag-alagala habang kapatid ko ay nakarating sa ospital. Sambit ni Larry. Hindi nito binitawan ng paa ni Alona. Masamang tinignan ni Alona si Larry na pilit kumakawala sa pagkakahawak nito. You asshole! Nararapat lang yun sa kanya. Kung walang umawat sa akin ay malamang na diretso na siya sa morgue. Pasigaw na sambit ni Alona. Pumayat ang itsura ni Larry dahil sa sinabi ni Alona. Anong sabi mo? Talaga bang? Nakita ni Sus kung paano nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Larry. Masama ito. Sambit ni Sus sa sarili. Kailangan niyang tulungan si Alona. Hinila ni Larry ang pa ni Alona papalapit sa kanya at balak sanang dakmain ang leeg nito pero mabilis na kumilos si Sus at sinuntok ang kamay nito upang ilihis ang direksyon nun. Sinipa niya si Larry dahilan upang mabitawan nito si Alona. Mabilis na sinalo ni Sus sa Alona na muntik ng matumba. Nagtatakang pinagmasdan ni Larry si Sus. Sinong lalaking ito? Paano nito nagawang atakihin siya ng ganong kapilis sa puntong? Hindi niya napagtantong nakalapit na ito sa kanya. Dahil ba yun sa nakatuon ng husto ang atensyon niya kay Alona? Thank you, Mr. Lawrence. Sambit ni Alona. Ayos ka lang? Tanong ni Sus rito. Tumangot-tango lang ito na muling nakaramdam ng hiya. Agad siyang tumayo at inayos ang suot niyang bini. Hindi ko akalain na may kasama ka palang may alam kahit papaano sa pakikipaglaban. Isa ba siyang bago na nirecruit mo? Tanong ni Larry kay Alona. Nakahawak ito sa kanyang bewang kung saan siya sinipa ni Sus. Hindi tumugon si Alona kaya si Sus ang sumagot. Ako nga pala si Sus. Hindi ko gustong makialam sa anumang problema niyo ni Alona pero hindi ko pwedeng hayaan na lang kayo. Hindi ba't parehas kayong miyembro ng gang? Bakit hindi niyo na lang ito idansa maayos na usapan? Nagtatakang pinagmasdan ni Larry sa Sus pagkatapos ay natawa. Maayos na usapan? Pweh, napaismit ito. Anong pakialam mo sa gusto at ayaw naming gawin? Bagong salta ka lang dito. Marunong ka mang sumuntok at sumipa, ay hindi mo kami kakayanin. Maswerte ka lang dahil sa hindi ko nakitang pag-atake mo. Hindi matanggap ni Larry na nagawa ng isang baguhan na makatsiyamba ng atake sa kanya. Ang lakas naman ng loob ni Sus na atakihin siya ng pasikreto. Sisiguruhin niyang hindi niya papalampasin ang ginawang yun ni Sus. Nalaglag na lang ang balikat ni Sus dahil sa pagmamatigas at kayabangan ni Larry. Ano man ang balak mong gawin, ay wag mo nang ituloy. Hindi mo gugustuhin ang resulta. Babala ni Sus rito. Nababasa niyang base sa ekspresyon ng mukha nito, ay hindi ito masaya sa ginawa niyang pag-atake rito. Nagtawanan lang ang mga kasama ni Larry. Inignora lang ang sinabi ni Sus. Kumpara sa ibang gang members, ay baka nga wala itong binatbat. Sa kanila pa kaya. Napabuntong hininga na lang si Sus. Nakikita sa mukha nitong mga wala itong pakialam sa sinabi niya. Ignore them, Mr. Lawrence. Hindi mo kakayanin si Larry. Sambit ni Alona. Alam ni Alona na nagawang talunin ni Sus sa mga mahuhusay na tauhan ni Douglas. Pero hindi sila maikukumpara sa kanyang husay at mas lalong hindi sa husay ni Larry. Ang 5 kasama nito ngayon ay mga mahusay na rin. Sigurado si Alona na mabubugbog lang si Sus kapag pinatulan niya mga ito. Lumapit si Larry kay Sus. Hindi lang si Larry ang may matipunong katawan sa kanila, kundi ay pati na rin ang mga kasama nito. Pero kalmado pa rin silang pinagmasdan ni Sus. Ako na nagsasabi sa inyo, tulad ng kanyang sinabi,
ay hindi niyo gugustuhin na resulta kapag binugbog niyo siya. Babala ni Alona sa mga ito. Sigurado siyang malilintikan sila Larry ni Malkov kapag ginawa nilang saktan si Zeus. At baka nga pati ang buong White Dragon Knights ay gantihan ng mga ito dahil sa pambubugbog ng mga ito sa kanilang leader. Baka maging simula ito ng hidwan sa pagitan ng BPG at WDK pag nagkataon. Kung tutuusin ay walang pakialam doon si Alona. Hindi niya lang maunawaan kung bakit nakakaramdam siya ng pag-aalala para kay Zeus. Hindi pinansin ni Larry sa Alona, sa halip ay nagpatuloy lang ang mga ito sa paglapit kay Zeus. Hinarangan sila ni Alona. I said stop it, he is. Nahinto ito sa kanyang sasabihin nang hawakan siya ni Zeus sa balikat. Ayos lang. Nakangiting sambit ni Zeus rito. Mr. Lawrence, are you sure? Tinugunan lang ni Zeus ng ngiti ang tanong na yun ni Alona na ibig sabihin ay huwag itong mag-alala sa kanya. Alam ni Zeus na nag-aalala lang si Alona para sa kaligtasan niya, kaya nito pinipigilan si Larry. Kapag sinabi ni Alona sa kanila ang kanyang pagkakakilanlan, ay magsisiluhod lang ang mga ito at hihingi ng paumanhin. Medyo nagsasawa na si Zeus sa ganon. Sa pagkakataong ito, ay kukunin niya ang respeto nila sa pamamagitan ng husay niya sa pakikipaglaban. Tumapi si Alona nang nagsimulang isa-isang atakihin si Zeus na mga kasama ni Larry. Nanlaki na lang ang kanyang mga mata sa mga sumunod na nangyari. Sa loob lamang ng kalahating minuto, ay nakahandusay na sa lupan 3 kasama ni Larry at tanging si Larry na lang ang natitirang nakatayo. Hindi may paliwanag ang ekspresyon nito sa mukha dahil sa sobrang pagkabigla sa nangyari. Tinanggal lang itong nakatitig sa mga walang malay nitong kasamahan. Ano nangyari? Takang tanong ni Larry. Hindi siya makapaniwalang mapapatumba ni Zeus ang kanyang mga kasama ng ganong kabilis. Higit pa si Zeus sa kanyang inaasahan o baka nga 10 beses pang higit. Akala niya hindi niya nakakailangan gamitin ang kanyang kamao para magulpi si Zeus. Nang makabawi, ikinuyom ni Larry ang kanyang kamao. Higit na mahina kaysa ka Alona ang mga kasama niya, kaya natural lang na madali lang silang matalo ni Zeus. Kampante pa rin siyang kaya niyang kalabanin si Zeus dahil sa mas mahusay siya makipaglaban kay Alona. Kaya niya ring talunin ang mga kasama niya tulad ng ginawa ni Zeus. Aminado ako na pahanga mo ako sa ginawa mo pero sigurado pa rin ako hindi ubra sa akin ang estilo mo. Sambit ni Larry kay Zeus. Nagsimula itong pumorma ng estilo sa pakikipaglaban. Ganun ba? Tingnan na lang natin. Kampante ring sambit ni Zeus. Naunang umatake si Zeus. Dahil sa kanyang bilis, ay hindi agad nakakilo si Larry na sinalo lang ang kanyang suntok at tumama yun sa dibdib nito kaya napatras siya. Saglit itong natigilan. Ang liksi niya. Hindi makapaniwalang sambit nito. Masyado niyang minaliit ang kakayahan ni Zeus kaya hindi niya napaghandaan ang pag-ataking niyon. Agad na bumawi ito ng postura at galit na sinugod si Zeus. Lumundag ito at habang nakasuspende sa ere, ay bumuelo ito ng isang solid na suntok na handang ipatama sa mukha ni Zeus. Napakabilis ang ginawa niyang iyon kaya nakakasiguro siyang mapupuruhan niya si Zeus. Pero hindi niya inaasahan na sasalubungin lang iyon ni Zeus na simpleng back kick na may malakas na puwersa kaya tumilapon ito ng 5 metrong layo mula sa kinatatayuan ni Zeus. Napaawang ang bibig ni Alona. Ni hindi man lang bumuelo si Zeus upang tumilapon ng ganong kalayo si Larry. Nakatayo lang si Zeus at partidang nasa likuran pa mga kamay nito. Imposible. Paano niya nagawa yon? Si Larry mula sa pagkakahiga ay nanlaki ang mata nito nang nandun na kagad si Zeus sa kanyang gilid at pwede na ulit siyang atakihin kaya nabalot ang pagkasindak ang buong katawan nito. Binalaan na kita pero hindi ka nakinig. Wika ni Zeus na may blankong ekspresyon lang sa mukha. Mas lalo pa nakaramdam ng takot si Larry. Masama ang pagkakabagsak niya pero tila hindi man lang niya nararamdaman ng sakit dahil sa mas nananaig ang kanyang takot kay Zeus. Hindi siya makapaniwalang sobrang husay nito sa pakikipaglaban. Sa buong buhay niya, ay ngayon lang siya nakatagpo ng katulad ni Zeus na sa tingin niya ay kasing husay na ng mga top masters sa larangan ng martial arts.
At sa buong buhay niya, ay ngayon lang siya natakot ng ganito sa kanyang katunggali. Inalahad ni Sus ang kanyang palad. Akala ni Larry ay isa ito sa atake ni Sus kaya napapikit siya. Ngunit ilang segundo lumipas ay walang pag-ataking nangyari kaya idinilat niya ang isa niyang mata. Nakita niya nakalahad pa rin ang kamay ni Sus. Saglit siyang natulala at nakaawang lang ang bibig na napatitig kay Sus. May pagtataka sa kanyang mga mata. Sa ganitong klase ng pagtutunggali ay nasanay si Larry na kapag napuruhan na niya ang kanyang kalaban, ay saka lang siya titigil sa pag-atake. Pero si Sus ay hindi lang sa hindi na siya tinuluyan, ay inalukan pa siya nito ng tulong upang makatayo. Nagpakawala ng buntong hininga si Larry sa katinanggap ang alok na iyon ni Sus. Bahagyang nabawasan ang takot na kanyang nararamdaman dito. Bakit hindi mo ako tinapos? Tanong niya kay Sus. Nakita niyang kumunot lang ang noon nito. Simple lang ang sagot ko sa tanong mong yan. Lumapit si Alona sa kanila at tumabi kay Sus. Mr. Lawrence wasn't like us. It's likely that his fighting abilities weren't meant to cause harm to others. Unless you provoke him. Maswerte ka na dahil naawa pa siya sa'yo sa kabila ng pangmamaliit mo sa kanya. Hindi pinansin ni Larry si Alona. Sa puntong ito, ay gusto niya lang makilala kung sino ba talaga si Sus at kung paanong ganito na ito kang husay sa pakikipaglaban. Sama-sama silang nagtungo sa main building sa sentro ng kampo kung nasa nandun ang opisina ni Malkov. Pumasok sila sa isang kwarto sa ika-8 palapag at nadata nilang naghihintay na roon si Malkov, kasama ng ilan itong tauhan na parabang inaasahan na ng mga ito ang pagdating ni Sus. I'm glad to see you here in our camp, Mr. Lawrence. Malugod na bati nito. Nagulumihanan ng paika-ikang si Larry habang inaalalayan ito ng isa niyang kasamahan. Magkakilala si Malkov at Sus? Pasensya na sa tanong pero magkakilala ba kayo ng lalaking to? Lumapit si Malkov kay Larry na may ubod ng ngiti sa mukha. Hindi lang basta lalaking ito si Mr. Lawrence. Ayusin mo ang pagtawag mo sa kanya. Malakas na binatukan nito si Larry kaya mas lalo lang itong naguluhan. Nagtatanong na tinignan nito si Malkov. Sumeryoso ang mukha ni Malkov at pinapik-tapik ang pisngi ni Larry. Sinenyasan niyang lumabas muna ang iba niyang tauhan na tanging siya, si Sus, Alona at Larry ang natira. Dahil sa isa ka ring high rank, dapat mo ring malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Mr. Lawrence, sambit ni Malkov. Isa siya sa apo ni Lord Duncan, ang pinakamayamang negosyante sa balat ng lupa. Ang pamilya nila ang pinakamayamang pamilya hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Makikita ang pagbagsak ng balikat ni Larry na sinabayan ng hindi makapaniwalang tingin kay Sus. Totoo bang narinig ko? Tanong ni Larry sa kanyang sarili. You see, mabuti na lang at mahusay si Mr. Lawrence sa pakikipaglaban. Kung sakaling nagulpi mo nga siya ay paniguradong sa hukay ang bagsak mo. Dahil hindi ka ililigtas ng husay mo sa pakikipaglaban sa kamay ng pamilya Lawrence. Sa pamamagitan ng surveillance camera ay napanood ni Malkov ang naging laban nila ni Sus. Balak ni sana silang ipaawat dahil nga baka sa Sus itong magulpi ni Larry. Dahil si Larry ang pinakamahusay na mandirigma ng kanilang gang. Pero dahil sa kuryosidad at sa kagustuhang alamin kung paano nito nagawang talunin ng mga tauhan ni Douglas, ay nanood muna siya. Nakahandang ipatigil sila sakaling sumama ang sitwasyon. Sa hindi niya inaasahan, wala pang ang 1 minuto ay natalo na agad ni Sus si Larry. Man lang napadapuan ni Larry si Sus ng kahit isang suntok o sipa, bagay na ikinamangha niya ng lubos kay Sus. Kumusta? Natikman mo ba ang hagupit ni Mr. Lawrence? Baka nabalitaan mo na nangyari sa mga tauhan ni Douglas. Tuluyan ang nanigas sa kanyang kinatatayuan si Larry na hindi maalis-alis ang titig kay Sus. Napalunok pa ito. Kung ganun ay, siya pala itong usap-usapan ngayon ng ibang gang members na gumulpi sa mga tauhan ni Douglas nang walang kahirap-hirap.